Ang kwento natin sa video na ito ay tungkol sa mga tao na tinatawag na mga lay masters. Isa sa mga ito ay si Yukito na anak ng kinikilalang pinakamagaling na lay master. Nung 5 taong gulang pa lang siya ay sumabog ang bulkan na malapit sa isla kung saan sila nakatira. Dahil dito ay napilitan ng lahat ng mga residente na lumikas dito. Kasama ang isa sa estudyante ng kanyang ama na si Jingi ay tumakbo sila papuntang pantalan. Habang ang kanyang ama naman kasama ang dalawa pa nitong estudyante na sila Haruaki at Ibuki ay pumunta sa bulkan para harapin ang fire dragon na nagdadahilan sa pag-aalboroto nito. Ngunit dahil sa mga pinsalang natamo nila Haruaki at Ibuki ay pinabalik sila ni Makoto. Hindi akalain ni Yukito na yun na pala ang huling araw na makikita niyang buhay ang kanyang ama. Dahil sa kahilingan ng kanyang ama ay pinatira muna siya sa isang orphanage sa mainland para mailayo siya sa Ayaka Island. Makalipas ang 10 taon at ilang araw bago ang graduation niya sa middle school ay nakatanggap siya ng sulat mula sa mayor ng Ayaka na si Ino. Nang makatulog siya ay muli na naman niyang napanaginipan ang palagi niyang napapanaginipan kung saan nasa kailaliman siya ng tubig. Ilang sandali lang ay may humila sa kanya kaya bigla siyang nagising. Sumapit na ang araw ng kanyang graduation at nang palabas na siya ng eskwelahan ay nakita niya ang isang lalaki na pinagtitinginan ng iba ding estudyante. Nang makita siya nito ay kaagad itong lumapit sa kanya. Ito pala ay si Jingi na siyang susundo sa kanya pabalik ng Ayaka. Pero dahil hindi niya ito naaalala ay itinanggi niyang siya si Yukito at iniwan ito. Nagpatuloy lang ito sa pagsunod sa kanya at nang makarating sila sa tulay ay bigla na lang siyang inihulog nito sa ilog. Dahil dito ay nagawa niyang magamit ang kanyang kapangyarihan pero dahil hindi pa niya ito nakokontrol ay umaksyon na si Jingi para pahintuin siya. Sa ipinakita niyang kapangyarihan ay dito na nakumpirma ni Jingi na siya nga si Yukito kaya gumawa na ito ng paraan para puwersahan siyang dalhin sa Ayaka Island. Nang magkamalay siya ay nasa bangka na siya patungo ng second island ng Ayaka kung saan siya titira. Dito na muling nagpakilala sa kanya si Jingi at binanggit na din ito na dati siyang estudyante ng kanyang ama. Pagkadating nila sa second island ay sinalubong sila dito nila Amamiya at Ino. Katapos magpakilala ng mga ito kay Yukito ay dumiretso na sila sa kanyang titirahan. Pagkadating nila sa bahay ay nakita ni Yukito dito ang litrato nung bata pa siya kasama ang kanyang ama. Ayon kay Amamiya ay isa umanong magaling na lay master ang kanyang ama. Dahil hindi niya alam kung ano ang lay master ay sinabi ni Jingi na ito yung mga tao na nagtataglay ng kakaibang abilidad. Kaya dito na siya nagkaroon ng ideya tungkol sa abilidad niya. Nang matanong naman niya ang tungkol sa kanyang ina ay walang maisagot dito sila Amamiya at sinabi ni Jingi na isang araw ay dumating na lang dito ang kanyang ama dala-dala na siya. Katapos ng kanilang pag-uusap ay pumunta na siya sa kanyang kwarto at pagkabukas niya ng bintana ay biglang pumasok ang nilalang na ayon kay Jingi ay tinatawag itong Metoma. Dahil napapansin na din nito na parang umiiwas siya sa mga ito ay natanong na siya nito kung ano ang dahilan. Dito niya na naikwento ang nangyari nung bata pa siya kung saan isang araw ay binuli siya ng isa ding bata habang nasa ilog sila. Sa galit niya ay hindi niya namalayan na inaatake na pala ng tubig ilog ang bata. Nang malaman niya ito ay dito na din siya biglang nawala ng malay. Simula noon ay ilang beses pa niyang nagawa ito kaya doon na siya nagsimulang umiwas sa mga tao. Wala siyang kaalam-alam na hindi pala siya pinapakinggan ni Jingi kaya nainis siya dito at nagpa siya munang magpahangin sa labas. Ilang sandali lang ay napansin niya ang Metoma na nahulog sa sapa at nang nilapitan niya ito ay bigla itong lumitaw na iba na ang anyo. Pagkaatake nito sa kanya ay mabilis siyang iniligtas ni Jingi. Ayon kay Jingi ay isa umanong ara Metoma ang umatake sa kanya na isang uri ng Metoma na mapanganib. Ginamit ni Jingi ang kanyang kapangyarihan para atakihin ito na mabilis nagkawatak-watak. Ngunit hindi pa pala ito patay kaya naisip ni Jingi na ihagis si Yukito sa loob ng tiyan nito. Sa galit ni Yukito sa ginawa sa kanya ni Jingi ay nagamit niya ang kanyang kapangyarihan dahilan para tuluyan ng matalo ang ara Metoma. Katapos ay dumiretso kay Jingi ang mga tubig pero madali lang itong nasangga ni Jingi. Napagtanto ni Jingi na hindi lang makontrol ni Yukito ang kanyang kapangyarihan kaya natatakot siya dito. Kaya sinabihan niya ito na sasamahan niya itong magsanay para matutunan din ito kung paano kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Nalaman na din ni Haruaki ang pagbabalik niya sa Ayaka Island at nararamdaman din ito ni Ibuki. Kaagad na nagsimula sa pagsasanay sila Jingi at Yukito hanggang sa isang umaga ay naabutan ni Jingi si Yukito na nagsasanay mag-isa. Sa pagkakataon na ito ay ipinaliwanag nito kay Yukito ang tungkol sa lay energy. Matapos itong magpaliwanag ay pinasubukan nito kay Yukito ang itinuro niya nung isang araw. Sinubukan ito ni Yukito at matagumpay niyang napalutang ang ilang tubig ngunit mabilis lang itong sumabog. Dahil dito ay ipinakita na ni Jingi kung paano niya kinokontrol ang tubig.
Katapos ay muli itong umalis dito at hinayaan si Yukito na magsanay mag-isa. Isang araw ay nanguha ng mga requests ang dalawang estudyante ni Haruaki na sila Chatero at Yako. Nagpasya si Yako na siya na lang ang gagawa sa request na nakuha nila ngunit hindi pumayag si Chatero dahil gusto din nito na siya ang gagawa nito. Kaya sinubukan niyang agawin ang request hanggang sa naaga ito ni Jingi. Sinabihan sila nito na sila na umano ni Yukito ang gagawa ng request bilang parte na din ng pagsasanay ni Yukito. Nang ipakilala nito sa kanila si Yukito ay dito na nila nalaman na anak ito ng master ng kanilang master. Kaya pagkaalis nila Jingi at Yukito ay mabilis silang bumalik sa shrine para ipaalam ito sa kanilang master. Dahil dito ay nalaman ni Haruaki na kasalukuyan ang nagsasanay si Yukito sa gabay ni Jingi. Kaagad namang tumungo sila Jingi at Yukito sa ilog na tinutukoy ng request. Ilang sandali lang nang makarating sila dito ay nagpakita na din sa kanila ang Arame Toma. Ngunit dahil mas malaki ito kumpara sa nauna nilang nakalaban ay mabilis na tumakbo si Jingi palayo. Kaya kaagad ding tumakbo si Yukito hanggang sa maabutan sila ng Arame Toma. Nagawa nilang makapagtago dito ngunit mabilis lang din silang natagpuan nito. Inatake nito si Jingi kaya dali-dali itong tumakbo at iniwan muli si Yukito. Pero si Jingi lang ang inaatake nito kaya dito na nagkaroon ng pagkakataon si Yukito na makaatake. Nagawa niya itong mapabagsak kaya ginamit na din ni Jingi ang kanyang kapangyarihan para atakihin ito muli. Ngunit hindi pa pala ito tuluyang natatalo at nang muli itong bumangon ay dito lang napagtanto ni Jingi na ito pala yung pinalabas niya nung nag-inuman sila sa lugar na ito na nakalimutan niya dahil sa sobrang kalasingan niya. Muling sumapi dito ang Arame Toma kaya muli itong umatake sa kanya. Ilang sandali lang ay dumating dito si Haruaki at gamit ang kanyang kapangyarihan ay mabilis niyang napacify ang Arame Toma. Pagkababa niya ay pinagsabihan niya si Jingi dahil sa pagiging palainom nito. Katapos ay dito na din nagpasalamat sa kanya si Yukito. Nilapitan niya ito at binuhat na katulad nung ginagawa niya nung bata pa ito. Nagpakilala din siya dito at binigyan niya ito ng candy. Katapos ay umuwi na sila habang si Jingi naman ay iniwan nila sa ilog para mamulot ng basura bilang parusa sa naging kapabayaan nito. Napag-usapan nila Yukito at Haruaki kung bakit nagiging bayulente ang Metoma at nagiging Arame Toma. Ayon kay Haruaki ay dahil umano ito sa na-expose ang mga ito sa negatibong enerhiya at sa pagkawala ng kontrol sa kanilang kapangyarihan. Pero paglilinaw nito na bagamat hindi kakampi ng mga tao ang Metoma ay hindi din naman sila mga kaaway. Basta may pagkakaisa ay hindi imposible na makasama ang mga ito na mamuhay. Isang araw ay isinama ni Jingi si Yukito papuntang First Island. Namamangha naman si Yukito sa kanilang sinakyan na tinatawag na marine liner. Ayon kay Jingi ay yan din umano ang reaksyon niya nung una siyang nakasakay dito. Pagkadating nila ng First Island ay una nilang pinuntahan si Ino. Nakipag-usap sila dito ng saglit at katapos ay nagpasya na silang mamasyal. Habang naglalakad sila ay napatigil si Yukito nang mapansin ang street performer. Ngunit nagulat na lang siya nang bigla na lang mawala sa tabi niya si Jingi. Ilang sandali lang ay nakita niya ang kusang paglitaw ng bola na ginagamit ng performer. Isa na pala itong Arame Toma kaya kaagad niyang iniligtas ang performer. Katapos ay naghanda siya para kalabanin ito ngunit bigla itong umatake sa kanya pero buti na lang ay dumating dito si Ibuki para iligtas siya. Mabilis itong nailigpit ni Ibuki at nagtaka naman siya na parang kakaiba ang paraan nito sa pagpacify ng Arame Toma. Matapos nitong malaman na siya si Yukito ay isinama siya sa opisina nito. Pagkadating nila dito ay hindi niya akalain na nandito lang pala si Jingi. Nagtatrabaho pala ito minsan kay Ibuki tuwing pumupunta ito dito. Napag-usapan naman nila Yukito at Ibuki ang pamamaraan na ginamit ni Ibuki kanina. Napapaisip pa din dito si Yukito dahil nung nakita niya umano si Haruaki nung napacify nito ang Arame Toma ay parang masaya ang Metoma pero sa paraan ni Ibuki ay hindi niya na naramdaman ang presensya ng Metoma. Kaagad na sumagot sa kanya si Ibuki na dahil nililigpit niya talaga umano ito ng tuluyan. Hindi siya sumang-ayon sa ginagawang pamamaraan ni Ibuki dahil pwede naman umanong e-purify ang mga ito. Kaya sinabi na din ni Ibuki na hindi pa din umano magbabago ang katotohanan na pumapaslang pa din ng mga tao ang mga ito. Dagdag pa nito na palaging madaming turista ang pumupunta dito na walang alam sa Ayaka Island at kailangan nilang masigurado ang kaligtasan ng mga ito. Pero gayon pa man ay hindi pa din tanggap ni Yukito ang ganitong pamamaraan. Ilang sandali lang ay dumating dito si Ibara para ipaalam kay Ibuki na natunto na umano ni Taehe ang main body ng Arame Toma na nakalaban nila kanina. Kaya dito lang nalaman ni Yukito na hindi pa pala ang mismong Arame Toma ang nailigpit kanina ni Ibuki.
Ito ay dahil walang core o ang pupil at iris sa eyeball ang nakaharap nila kanina na siyang tipikal na makikita sa isang Arametoma. Balak sana ni Jingi na sumama ngunit sinabihan siya ni Ibuki na isama na lang niya umano si Yukito at umuwi na sila. Habang naglalakad na sila pauwi ay napag-usapan nila ang Ayaka security na siyang itinatag ni Ibuki. Binalaan din ni Jingi si Yukito na huwag masyadong banggitin ang pangalan ni Haruaki kay Ibuki at gayon din ang pangalan ni Ibuki kay Haruaki dahil hindi maganda ang relasyon ng dalawang ito. Biglang naalala ni Jingi na hindi pa pala niya nakukuha kay Ibuki ang kanyang allowance kaya dali-dali siyang bumalik. Nagpatuloy si Yukito sa paglalakad at ilang sandali lang ay bigla siyang nakarinig ng pagsabog. Kagad niya itong pinuntahan at pagkadating niya dito ay nakasalubong niya si Taihei na abala sa pagpapalikas ng mga tao. Matapos niyang sabihin dito na isa din siyang lay master ay kaagad siyang nagpatuloy hanggang sa makarating siya sa kinaroroonan ng Arametoma. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para atakihin ito ngunit hindi ito umubra. Dumating dito ang ibang miyembro ng Ayaka security para polanan ng bala ang Arametoma at dumating din dito si Jingi. Pagkadating dito nila Ibuki ay inilabas na ni Ibuki ang kanyang Arbiter's Executioner. Ayon kay Jingi ay isa umano itong black magic na kung saan hinihigop ni Ibuki ang kapangyarihan ng Arametoma. Pagkasugod ng Arametoma ay madali lang itong napigilan ni Ibuki at tinanggalan ng core dahilan para kaagad itong masawi. Hinahangad pala ni Ibuki na maging mas malakas pa kina Haruaki sa kanyang master at kahit sa dragon. Katapos ay dito na nito ininom ang dugo na nanggagaling sa mata ng Arametoma. Napapaisip naman si Yukito kung ano itong dragon na binanggit ni Ibuki. Makalipas ang ilang araw ay pumunta naman sila sa Third Island. Sa isla na ito matatagpuan ang Kasen Shrine ni Haruaki at ito ang balak nilang bisitahin dahil sa hiling ni Yukito na makita si Haruaki. Pagkadating nila dito ay sinalubong sila nila Chatero at Yako. Nang makaakyat na sila sa shrine ay nabanggit nila Chatero na nakatuon ang Kasen Shrine sa Dragon Gods of Water at Fire. Kaya nasali na sa usapan nila ang Fourth Island na kung saan sinasabing dito naninirahan ang dalawang dragon. Dahil sa mga sinabi nila Chatero ay muling naalala ni Yukito ang dragon na nabanggit ni Ibuki. Ilang sandali lang ay dumating na din dito si Haruaki para salubungin sila. Habang naliligo sila Jingi sa hot spring ay kinausap muna ni Haruaki si Yukito. Kagad namang binanggit ni Yukito ang pagkikita nila ni Ibuki nung isang araw. Nasabi din niya ang pamamaraan nito sa mga Arametoma. Natanong naman ni Haruaki sa kanya kung hanggang saan na ang kanyang nalalaman tungkol sa lay energy. Nang masagot niya ito base lang sa itinuro sa kanya ni Jingi ay naisip ni Haruaki na turuan siya para mas lumawak pa umano ang kanyang nalalaman tungkol dito. Pinapikit siya nito at pinasubukan na pakiramdaman ang lay energy sa paligid. Mabilis niya itong naramdaman at nang sinisisid niya na ang kailaliman nito ay napahinto siya nang hinawakan siya ni Haruaki. Bigla namang may napansin sa kanya si Haruaki na parang may kakaiba itong nararamdaman sa kanya. Nang may dumaan dito na Metoma ay dito na din nabanggit ni Yukito ang tungkol sa pagkain ni Ibuki sa Arametoma para mas lumakas pa ito. Ayon kay Haruaki na kung ipagpapatuloy ni Ibuki ang ginagawa niyang ito ay posibleng maging katulad na din siya ng Arametoma. Matapos nilang mag-usap ay pinasama naman nila Chatero at Yako si Yukito sa training ground nila. Gusto ng mga ito na mas makilala pa si Yukito dahil halos magkasing edad lang naman umano sila. Inalok din nila ito na sumabay sa kanilang pagsasanay kay Haruaki. Pero naisip ni Yukito si Jingi dahil sa ngayon ay ito ang nagtuturo sa kanya at nagsisilbi niyang master. Ipinakita sa kanya ni Chatero kung paano nito mapapatubo ng mabilis ang isang puno gamit ang lay energy. Hindi naman nagpatalo si Yako at nagpakitang gilas din kagaya kay Chatero. Katapos ay pinasubukan naman nila ito kay Yukito at dahil may natutunan din si Yukito kay Haruaki ay kampante siya na magagawa din niya ito. Nang inumpisahan niya na ito ay hindi makapaniwala sila Chatero at Yako na nalampasan pa niya ang ginawa ng mga ito. Dahil patuloy pa din sa paglaki ang puno ay pinahinto na siya ngunit hindi niya pala ito mapahinto. Dito na nagpakita sa kanila si Jingi at ginabayan si Yukito kung paano niya makokontrol ang kanyang kapangyarihan. Kaya ilang sandali lang ay matagumpay niya itong napahinto. Pagkaalis dito ni Jingi ay nagtaka naman si Yukito sa naging reaksyon nila Chatero at Yako dahil imbis na matakot ang mga ito sa kanya ay hindi niya inaasahan na mamamangha ang mga ito sa ginawa niya. Bagamat alam niya na mas malaki ang maitutulong sa kanya kung sumabay siya sa mga ito sa pagsasanay ay mas pinili niya muna ngayon na magsanay kasama si Jingi. Pagka-uwi nila ay muling nagsanay si Yukito at nakakagawa na siya ng barrier. Inangat ni Jingi ang kanyang kamay at umupo ito sa nilikha niyang barrier. Ilang sandali lang ay nakaramdam siya ng lindol at bigla siyang nag-react dito dahilan para mawalan siya ng kontrol.
Kinabukasan ng umaga ay muli na naman silang nakaramdam ng lindol. Dahil dito ay humingi ng pera si Jingi kay Amamiya at dahil binigyan ito kaagad ni Amamiya ay nagtaka dito si Yukito. Balak pala ni Jingi na bisitahin ang puntod ni Makoto at isinama nito si Yukito. Pagkadating nila dito ay nilinisan muna nila ito at katapos ay naglagay sila ng insenso at alak. Ilang sandali lang ay may dumating din dito na tatlong matanda para bisitahin din ang puntod ni Makoto. Dito na nalaman ni Yukito na kaya pala bumibisita ang mga ito matapos maramdaman ang lindol ay para pasalamatan ang kanyang ama sa pagliligtas nito sa Ayaka Island. Dahil hindi pa din niya maalala ang mga nangyari 10 taon na ang nakakaraan ay ikwenento na ito sa kanya ni Jingi. Sinimula ni Jingi ang kwento tungkol sa Fire at Water Dragon na nabanggit dati nila Chatero. Ayon kay Jingi na ang Fire Dragon umano ang dahilan bakit nagkakaroon ng lindol at dahil ito sa patuloy na paglakas nito. Nagsimula umano ito 15 taon na ang nakakaraan nung biglang mawala ng tubig ang lawa sa 4th Island. Sa hindi malamang dahilan ay nawala din ang karibal ng Fire Dragon o ang Water Dragon. Dito na nawala ang balanse sa pagitan ng fire at water na naging sanhi ng lalong paglakas ng Fire Dragon. Dahil dito ay sumabog ang bulkan sa 4th Island na maglulubog sana sa mga isla ng Ayaka. Pero hindi ito nangyari dahil sa ginawa ng ama ni Yukito o ni Makoto para mapacify ang Fire Dragon. Kaya simula noon ay isang dekada ng mapayapa ang Ayaka Island dahil sa kabayanihan ni Makoto. Ilang sandali lang ay nakita nila si Ibara na paalis na dito. Sinubukan itong yayain ni Jingi ngunit nagpatuloy lang ito at dito na naalala ni Jingi bakit bumisita din ito dito. Ngayong araw din pala ang death anniversary ng mga magulang ni Ibara. Nakita ni Yukito ang susi malapit sa puntod at sigurado sila na pagmamayari ito ni Ibara. Dahil dito ay pumunta sila sa First Island para personal na isauli ito kay Ibara. Habang naglalakad na sila papunta sa opisina nila Ibuki ay nakita nila sila Chatero at Yako. Ayon sa mga ito ay naatasan umano sila ni Haruaki na magmasid dito dahil sa ilang beses na paglindol. Balak sana ng mga ito na sumama muna kina Yukito ngunit nang malaman nila na papunta sila Yukito kay Ibara ay nagbago kaagad ang kanilang isip at mabilis na umalis dito. Pagkadating nila sa opisina ay naabutan nila dito sila Ibuki at Taehei. Pero sakto na magpalis na din dito si Ibuki kaya pinag-iingat na lang nito sila Yukito pauwi. Matapos malaman ni Taehei ang kanilang sadya dito ay tinawagan nito si Ibara para papuntahin dito. Kaya makalipas lang ang ilang minuto ay dumating na ito dito. Kaagad na isinauli ni Yukito dito ang mga susi at kagaya sa kanya ay mahiyain din pala ito. Bigla ulit silang nakaramdam ng lindol at sigurado si Jingi na isa na itong Fire Arametoma. Dahil dito ay mabilis na tumakbo si Ibara palabas para puntahan ito. Kagad naman siyang sinundan nila Yukito at habang kausap ni Ibuki si Ino ay tinawagan ito ni Taehei para ipaalam ang tungkol sa Fire Arametoma. Pagkadating nila Yukito at Jingi sa lugar ay naabutan nila ang babae na nasa nasusunog na bahay. Mabilis itong iniligtas ni Jingi at pinona na lang nito si Yukito para habulin si Ibara. Habang papunta din sila Chatero sa kinaroroonan ng Fire Arametoma ay nakita din nila si Ibara na patungo dito. Nang makarating si Ibara sa kinaroroonan ng Fire Arametoma ay kaagad siyang inatake nito. Muli niyang naalala ang Fire Arametoma na pumislang sa kanyang mga magulang. Dahil dito ay muli siyang sumugod at inatake ito ng paulit-ulit. Bigla itong umatake sa kanya pero buti na lang ay dumating dito si Yukito na mabilis itong sinangga. Nang makita niya si Yukito ay muli niyang naalala ang araw nung iniligtas siya ni Ibuki mula din sa Fire Arametoma. Ginamit ni Yukito ang mga water hydrant para subukan na atakihin ang kalaban. Ngunit hindi ito umubra at ilang sandali lang ay dumating na din dito sila Chatero at Yako. Muling umatake ang kalaban na nagawa ulit masangga ni Yukito. Habang sinasangga ito ni Yukito ay sinubukan ni Ibara na atakihin muli ang kalaban. Naglaban silang dalawa at tumulong na din si Yukito. Ngunit hindi pa din nila ito matalo kaya nagpasya na sila Chatero at Yako na tumulong na din. Naunang umatake silang dalawa na mabilis sinundan nila Yukito at Ibara. Napansin nila na parang may balak na tumakas ang kalaban kaya kaagad nila itong pinigilan. Katapos ay inatake nila ito muli at habang hindi pa ito makagalaw ay pinunterya ni Ibara ang mata nito. Dahil dito ay matagumpay na nila itong napacify pero makalipas lang ang ilang minuto ay may nagsibagsakan muli ng mga Fire Arametoma sa kinaroroonan nila. Mabilis na lumika si Yukito ng barrier kaya nakaligtas sila sa atake ng isa sa mga ito. Ngunit kagad naman sila nitong pinalibutan ng apoy. Sa kagustuhan ni Yukito na mailigtas silang lahat ay muling nagbago ang hitsura ng kanyang mga mata. Biglang dumating dito si Haruaki at mabilis na napacify ang kalaban na nagpalabas ng apoy.
Dumating din dito si Ibuki at tinalo din ang isa pang kalaban. Sinubukan nilang dalawa na atakihin ang natitirang kalaban ngunit hindi ito kaagad natalo. Dahil dito ay naging interesado si Ibuki sa Fire Arametoma na ito. Balak niya sanang kainin ang core ng Arametoma na tinalo niya pero kaagad itong pinacify ni Haruaki. Sa galit niya kay Haruaki ay nagkasagutan silang dalawa. Pagkabangon ng kalaban ay naunang umatake dito si Haruaki na sinundan ni Ibuki dahilan para matalo na nila ito. Mabilis na nilapitan ni Ibuki ang core nito kaya kaagad siyang pinigilan ni Haruaki. Dito na nagpa siya si Ibuki na gamitin ang kanyang Arbiter's Executioner at sinangga ang sunod na atake ni Haruaki. Nang kukunin niya na sana ang core ay mabilis na kumilos si Haruaki para pigilan siya. Patuloy silang naglaban hanggang sa dumating dito si Jingi at naipacify ang Arametoma. Katapos ay pinagsabihan niya sila Haruaki at Ibuki na itigil na ang kanilang ginagawa dahil pinapanood sila ng kani-kanilang mga estudyante. Dito na sila kumalma pareho at humingi ng tawad sa kanilang mga estudyante sa naging asal nila. Makalipas ang ilang oras ay nagtipon-tipon muna sila sa estasyon habang hinihintay nila Chatero si Haruaki. Napag-usapan nila ang pakikipaglaban nila sa mga Fire Arametoma at nabanggit ni Yukito kay Ibara na kung magkaroon man umano ng pagkakataon ay gusto niyang magkatrabaho sila muli. Dito na nagpa siya si Ibara na ibigay kay Yukito ang kanyang contact information. Pati sila Chatero at Yako ay nakipagpalitan din ng contact information kina Yukito at Ibara. Nang makauwi na sila Yukito sa Second Island ay dito na siya nagtanong kay Amamiya kung ano ang mga nangyari 10 taon na ang nakakaraan. Ilang araw bago ang pagsabog ng bulkan ay nakiusap si Ibuki kay Makoto na payagan si Haruaki na pangunahan ang Dragon Pacifying Ritual at handa din umano siyang mag-assist dito. Ngunit ayon kay Makoto ay hindi pa umano handa dito si Haruaki. Kahit anong pilit ni Ibuki ay hindi pa din sila pinayagan ni Makoto kaya wala na silang nagawa pa. Isang gabi ay muli silang nakaramdam ng lindol at parang alam na ni Makoto ang ibig sabihin nito. Dahil dito ay nagpasya siya na pumunta muna ng mainland para kumuha ng sandata. Habang sila Haruaki at Ibuki muna ang naatasan niya para magbantay dito. Makalipas lang ang ilang oras ay napansin nila ang kakaibang kinikilos ng mga metoma. May kutob sila na posibleng hamina na ang selyo na inilagay nila sa bulkan. Alam nila na sa oras na makawala ang Fire Dragon ay siguradong magdudulot ito ng matinding pinsala sa buong Ayaka. Dahil dito ay wala na silang ibang naiisip na paraan kundi isagawa ang Dragon Pacifying Ritual habang hindi pa dumadating si Makoto. Dumaan dito ang isa nilang kakilala para sabihan sila na pumunta ng pantalan dahil may dala umanong malaking bangka si Ino. Kaya naatasan nila si Jingi para samahan sila Yukito at Amamiya at umalis na sila dito para pumunta ng Fourth Island. Pagkadating nila dito ay nakita nila ang unti-unting pagkalat ng lava na nanggagaling sa bulkan kaya ginamit nila kaagad ang kanilang kapangyarihan para mapakalma ito. Akala nila ay matagumpay na nilang napakalma ang bulkan ngunit bigla na lang itong sumabog. Dito na lumitaw sa kanilang harapan ng Fire Dragon na gustong umatake pero buti na lang ay napipigilan pa ito ng barrier. Sinamantala nila ang pagkakataon na ito para isagawa na ang Dragon Pacifying Ritual. Ilang sandali lang ay napaluhod na si Ibuki sa panghihina kaya bago pa tuluyang makumpleto ang ritual ay tuluyan ng nasira ang barrier. Mabilis na iniligtas ni Haruaki si Ibuki mula sa atake ng Fire Dragon dahilan para parehas silang magtamo ng pinsala. Nang aatakihin na ulit sila ng dragon ay biglang dumating dito si Makoto para pigilan ito. Susubukan ulit ni Makoto na maiselyo ang Fire Dragon para maiwasan ang tuluyan na pagkawasak ng Ayaka. Pero alam niya na kahit isakripisyo niya ang kanyang buhay ay hindi pa ito 100% na magtatagumpay. Gusto naman ni Ibuki na tulungan siya ngunit inatasan niya lang si Haruaki na isama si Ibuki palayo dito na kaagad namang sinunod ni Haruaki. Pagkalapag nila sa kabilang isla ay muling sumabog ang bulkan at wala nang magawa pa si Ibuki kundi pagmasdan na lang ito. Kinaumagahan ay muling binalikan nila Haruaki at Ibuki ang Fourth Island at laking tuwa nila nang makita si Makoto. Ngunit ilang sandali lang ay napagtanto nila na wala na pala itong buhay. Dahil sa pagkasawi ni Makoto ay hindi ito naging madali para kay Ibuki. Dito na nagumpisa ang hindi nila pagkakaintindihan ni Haruaki at matapos lang ang burol ay kaagad itong umalis ng isla. Makalipas ang ilang taon ay muling bumalik dito si Ibuki na may natutunan na ng mga delikadong spells. Isang araw ay biglang nakatulog si Yukito habang nagpapahinga. Muli niyang napanaginipan ang parati niyang napapanaginipan na nasa kailaliman siya ng tubig. Pero sa pagkakataon na ito ay may kung anong nilalang ang nakita niya dito dahilan para mahirapan siyang huminga at kaagad na nagising. Nang nilapitan siya ni Jingi ay nagulat ito dahil sa kakaiba niyang mga mata.
Ilang sandali lang ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Chatero. Gusto nito na imbitahan silang dalawa ni Ibarra sa darating na linggo para sa magaganap na festival sa Kasan Shrine. Nang malaman ito ni Jengi ay may ibinigay ito sa kanya na maskara dahil nagsusuot umano nito ang lahat na pumupunta ng Kasan Festival. Dagdag pa nito na ang maskara na ito ay pagmamayari ng kanyang ama. Sumapit na ang araw ng festival at pagkadating nila sa Kasan Shrine ay una nilang nakita dito si Ibarra. Katapos ay pinuntahan nila sila Chatero at Yako na naabutan pa nilang sinisermonan si Haruaki. Tinulungan muna nila ang mga ito sa kanilang ginagawa at katapos ay lumakad na sila para mamasyal. Habang si Jengi naman ay pinaiwan ni Haruaki para tumulong sa kanya sa pagbebenta. Habang naglalakad na sila Yukito ay bigla siyang nakaramdam ng pananakit ng ulo. Pero dahil saglit lang ito ay nagpatuloy sila kaagad sa kanilang pamamasyal. Tinikman nila ang iba't ibang pagkain dito at sinubukan ang mga palaro. Hindi naman matanggap ni Jengi na nagpapakasaya lang si Yukito at siya ay abala sa pagbebenta. Makalipas ang ilang oras ay muling nakaramdam ng kakaiba si Yukito at kaagad niyang napagtanto na parang katulad ito sa nangyari sa kanya nung bata pa siya. Dahil sa takot niya na may masaktan ulit siya ay mabilis siyang umalis dito. Habang nagbebenta si Haruaki ay nakaramdam na din siya ng kakaiba at kaagad na naisip si Yukito. Pumunta si Yukito sa training ground at napansin niya din ang kanyang anino na kakaiba ang kinikilos. Sinusubukan niyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan hanggang sa maalala niya ang turo sa kanya ni Jengi. Dahil dito ay napakalma niya ang kanyang sarili at matagumpay na nakontrol ang kanyang kapangyarihan. Ilang sandali lang ay may narinig siyang boses ng isang lalaki at ito pala ay ang kanyang ama. Ayon dito na baka kaharapin niya na umano ang nasa loob ng kanyang katawan. Dahil nakamaskara ito ay hindi niya ito nakilala hanggang sa umalis ito at biglang naglaho. Bumalik siya para hanapin sila Ibarra at nakita niya sa daan si Jengi na nag-iinom na naman. Matapos niyang mabasa ang mensahe nila Chatero ay iniwan din niya kaagad si Jengi. Dito na biglang sumabog ang bulkan at habang nababahala ang iba ay napangiti na lang si Jengi dahil mangyayari na din ang inaasahan niya. Kaagad na nagbigay ng anunsyo si Ino para pakalmahin ang lahat at papuntahin sa plaza. Katapos ay inatasan niya muna sila Amamiya na asikasuhin ang lahat na nasa isla para makabalik siya ng opisina at makapagsagawa ng plano. Pagsikat ng araw ay nilibat ni Haruaki ang shrine at nang makarating siya sa training ground ay nakita niya ang nangyari dito kay Yukito. Ligtas na nakaalis ng Third Island ang mga residente pero kaagad silang pinaghanda para sa paglikas. Nakabalik na din sila Yukito at Amamiya ng kanilang bahay pero hindi pa din umuwi dito si Jengi. Makalipas lang ang ilang minuto ay nagsimula na sa paglikas ang mga taga Second Island at tinulungan muna ni Yukito si Amamiya sa pagpapalikas. Habang si Ibuki naman ay naghahanda na din para pumunta ng Fourth Island. Dahil sa epekto ng Arametome sa kanyang katawan ay nag-aalala na si Ibarra sa kanya. Gusto sana nito na samahan siya ngunit hindi niya ito pinayagan. Dito niya na naintindihan ang pakiramdam ng kanilang master nung sinabi din niya dito na gusto niya itong samahan. Nang matapos na si Yukito sa pagpapasakay sa pangatlong bangka ay dumating naman dito sila Haruaki. Nakiusap ito kay Amamiya kung pwede niya umanong mahiram muna si Yukito. Nang makalayo-layo na sila ay dito na inumpisahan ni Haruaki ang gusto niyang sabihin kay Yukito. Pero bago niya ito sabihin ay inumpisahan niya muna ito sa pagkikwento sa mga nangyari 15 taon na ang nakakaraan nung hamina ng husto ang kapangyarihan ng Water Dragon. Nung mga panahon na ito ay wala pa umano siyang kaalam-alam pero sinusubukan na pala ni Makoto na ibalik ang kapangyarihan ng Water Dragon gamit ang isang ritual. Matapos ang pagsasagawa nito ng ritual ay pansamantala niya itong nagawa ng panibagong anyo. Sa pamamagitan nito ay maibabalik ng Water Dragon ang dati niyang kapangyarihan. Naniniwala siya na ang panibagong anyo na nalikha mula sa ritual ay si Yukito. Ito ang dahilan bakit nagtataglay umano si Yukito ng hindi maipaliwanag na lakas at ang kakayahan nito na gumamit ng water energy. Para makumpirma niya na si Yukito nga ang Water Dragon ay itinapat nilang dalawa ni Yukito ang kanilang mga palad. Matapos nila itong gawin ay wala nang duda pa na si Yukito nga ang Water Dragon. Pero hindi pa din nagbabago ang tingin ni Haruaki kay Yukito at ang tingin pa din niya dito ay isang 15 taong gulang na bata na may malakas lang na kapangyarihan. Ngunit may isang kahilingan lang siya dito at ito ay lumaki itong malusog at ipagpatuloy ang pagsasanay nito para balang araw ay makamit niya ang katauhan na para talaga sa kanya. Matapos ang kanyang mga sinabi kay Yukito ay sinabihan naman niya sila Chatero at Yako na lumikas na kasama nila Amamiya dahil pupunta siya sa Fourth Island para gawin din ang ginawa dati ng kanyang master. Pagkaalis ni Haruaki dito ay hindi pa din makapaniwala si Yukito sa mga natuklasan niya.
Pero nagpapasalamat pa din siya na hindi nagbago ang tingin sa kanya nila Chatero at Yako. Dahil dito ay pakiramdam niya na nahanap niya na ang tahanan kung saan siya nababagay at ayaw niya na itong mawala pa. Kaya gusto niyang tumulong para maisalba ang Ayaka pero para kay Chatero ay baka umano maging sagabal lang sila. Dito na napaisip si Yako sa binabalak na gawin ni Haruaki. Napagtanto nila na may balak din pala ito na isakripisyo ang sarili nito katulad ng ginawa ni Makoto para maisalba ang Ayaka. Biglang dumating dito si Ibara na may balak ding sundan si Ibuki sa 4th Island. Dahil dito ay buo na din ang pasya ni Yukito na pumunta din ng 4th Island. Pagsapit ng gabi pagkadating ni Haruaki sa 4th Island ay kaagad nitong sinimulan ang ritual at ilang sandali lang ay dumating na din dito si Ibuki. Habang nagtatalo sila sa kung sino ang haharap sa Fire Dragon ay biglang sumabog ang bulkan at nagpakita sa kanila ang Fire Dragon. Kaagad na inilabas ni Ibuki ang kanyang Arbiter's Executioner at inatake ito. Ngunit hindi ito natablan at buti na lang ay mabilis siyang nailigtas ni Haruaki. Sinubukan ni Haruaki na umatake dito ngunit hindi din ito umubra. Umatake sila ng sabay pero ilang sandali lang ay bigla itong umatake kay Ibuki na hindi na nito nailagan pa. Dito na nila napagtanto na isa na itong ganap na Arametoma. Umatake ito sa kanila pero buti na lang ay dumating dito sila Yukito at nasangga niya ito. Kagad silang pinagalitan ni Haruaki pero ayon kay Yukito na mga estudyante din umano sila ni Makoto. Dahil dito ay inatasan ni Ibuki ang mga ito na maging backup nila ni Haruaki. Wala nang nagawa pa dito si Haruaki kundi hayaan na lang sila Yukito sa kanilang gusto. Muli nilang hinarap ang Fire Dragon at pinagtulong-tulungan nila itong atakihin. Ngunit hindi pa din ito natitinag kahit anong atake ang gawin nila. Nagpasya si Haruaki na gamitin ang teknik ni Makoto para subukan itong Eselyo muli pero madali lang itong nakawala. Dito na nag-transform si Ibuki bilang Arametoma at sa tulong ni Haruaki ay mas bumilis pa siya kaya hindi makita ng Fire Dragon ang mga atake niya. Ngunit gayon pa man ay hindi pa din nila ito magawang masaktan. Kaya nagpasya na si Haruaki na ilayo na sila Yukito dito. Hindi matanggap ni Yukito na wala man lang siyang magawa kahit alam niya nang siya ang Water Dragon. Dito na nagpakita sa kanila si Jingi at tinanong si Yukito kung gusto ba umano niya na maibalik ang kapangyarihan niya bilang Water Dragon. Matagal na pala nitong alam na siya ang nawawalang Water Dragon. Ipinakita dito ang araw nung una niya itong malaman. Isang araw habang tinuturuan niya si Yukito na lumakad ay biglang na-activate ni Yukito ang kapangyarihan niya bilang isang Water Dragon. Buti na lang ay kaagad silang nakita ni Makoto kaya mabilis niya itong napigilan. Dahil naisip ni Makoto na delikado para kay Jingi kung hindi niya alam ang totoong katauhan ni Yukito ay sinabi niya na lang ito dito. Pero pinagbawalan niya ito na hindi ipagsabi kina Haruaki at Ibuki ang tungkol dito. Nalaman din niya ang posibilidad sa muling pagbabalik ng kapangyarihan ni Yukito bilang Water Dragon. At ayon naman kay Makoto na kung maging kasing edad na ni Yukito sila Haruaki ay baka makontrol niya na din ang kanyang kapangyarihan at ma-maintain ang kanyang anyo bilang isang tao kahit bumalik pa ang buo niyang kapangyarihan. Kaya hiniling din ni Makoto kay Ino na kung may mangyaring masama sa kanya ay ilayo muna si Yukito sa Ayaka Island hanggang tumungtong ito ng 15 taong gulang. Dahil sa kanilang lahat ay si Jingi lang ang nakakaalam sa totoong katauhan ni Yukito kaya alam niya na may rason si Makoto bakit hiniling niya ito kay Ino at mas mabuti na sundin na lang nila ito. Pagkaalis ni Yukito ng Ayaka Island ay kaagad na hinanap ni Jingi ang mga isinulat ni Makoto tungkol sa Water Dragon. Nang mabasa niya ang spell na magbabalik sa kapangyarihan ni Yukito bilang Water Dragon ay natuklasan niya na kapalit pala nito ang buhay ng caster. Pero gayon pa man ay pasekreto niya pa din itong pinag-aralan dahil alam niyang darating ang araw na kakailanganin niya ito. Ito ang dahilan bakit mas pinili niyang magpakasaya lang palagi at gawin lahat ng gusto niyang gawin sa kanyang buhay dahil alam niya na darating din ang araw na isasakripisyo niya ang kanyang buhay para kay Yukito. Matapos niyang tanungin si Yukito ay hindi nagdalawang isip si Yukito na sabihin sa kanya na gusto niya itong maibalik. Kaagad namang inumpisahan ni Jingi ang spell kaya nang makita ito ni Haruaki ay sinubukan pa niya itong patigilin. Pagkadilat ni Yukito ay nasa ibang dimensyon na sila ni Jingi na puno ng ley energy. Hinawakan ni Jingi ang kanyang kamay at sabay silang tumalon. Matapos niyang makita ang Water Dragon ay dito na din biglang naglaho si Jingi. Kaya pagkabagsak ni Jingi sa realidad ay naibalik na ni Yukito ang kapangyarihan niya bilang Water Dragon at nag-transform na din sa pagiging Water Dragon. Nagpalitan sila ng atake ng Fire Dragon kaya napilitan na din sila Haruaki na lumikha ng barrier para masangga ang mga tumitilapon na atake ng mga ito. Hindi pa din makapaniwala sila Yako na si Yukito ang Water Dragon na nasisilayan nila.
Alam ni Haruaki na hindi naglalaban ang dalawang dragon kundi sinusubukan lang ng mga ito na maibalik ang kanilang pagkakaisa. Pero sumagi sa kanilang isipan kung makakabalik pa ba si Yukito sa pagiging tao sakaling maibalik na ng mga ito ang kanilang pagkakaisa o bumalik na lang siya sa Lei Energy bilang Water Dragon. Ilang sandali lang ay kinausap na ni Yukito ang Fire Dragon at humingi ng tawad dito sa pagiging mahina niya kaya bigla siyang nawala. Kaagad itong naintindihan ng Fire Dragon kaya nawala na din ang kanyang pagiging Ara Metoma. Kasabay ng pagsilutangan ng mga Metoma ay ang pagkakaisa na ng dalawang dragon dahilan para kumalma na din ang bulkan. Ilang sandali lang ay nakita ni Ibara si Yukito katabi si Jingi kaya kaagad nila itong nilapitan. Pinipilit ni Yukito na gisingin si Jingi ngunit nang hinawakan na siya ni Haruaki ay dito niya na napagtanto na wala na ito. Inihatid siya ni Haruaki sa kanilang bahay kaya nalaman na din ni Amamiya ang sinapit ni Jingi. Habang idinaraos ang burol ay nasa kwarto lang si Yukito at nagkukulong. Nilapitan ni Haruaki si Ibuki at napag-usapan nila ang pagiging water dragon ni Yukito. Katapos ay napaisip si Ibuki kung saan kaya natutunan ni Jingi ang spell. Dito na ipinakita ni Haruaki ang isang libro na nakita umano ni Amamiya nung maglinis ito sa kwarto ni Jingi. Nakasulat sa libro na ito kung paano na ibalik muli ng sinaunang Lay Master ang Water Dragon kapalit din ng kanyang buhay. May hinala si Haruaki na simula pa lang nung pumanaw ang kanilang master ay siguradong pinag-aralan na ito ni Jingi para mailigtas ang Ayaka Island kahit alam din nito na magiging kapalit nito ang kanyang buhay. Sinubukan naman ni Amamiya na kausapin si Yukito na hindi pa din matanggap ang pagkawala ni Jingi. Sinisisi nito ang kanyang sarili dahil kung kaya lang umano niyang mag-isa na maging water dragon ay hindi sana ito mangyayari kay Jingi. Para naman kay Amamiya ay hindi niya umano dapat sisihin ang kanyang sarili dahil kung ginawa man ito ni Jingi ay baka yun lang siguro ang tanging paraan. Katapos ay sinabihan din siya nito na baka malungkot lang umano si Jingi kung hindi siya magpapakita dito. Makalipas ang ilang minuto pagkaalis ni Amamiya ay may dumaan dito na Metoma. Sinundan niya ito at papunta pala ito sa kinaroroonan ni Jingi. Pagkalapit niya dito ay hindi niya na napigilan ang kanyang sarili at pinilit itong gisingin. Dito na siya biglang napunta muli sa dimensyon na puno ng Lay Energy. Ilang sandali lang ay nakita niya dito si Jingi na tinatawag siya. Nagulat siya kung bakit ito nandito at humihingi din ito ng tulong sa kanya. Nang bigla siyang magising ay sakto ding dumating dito sila Amamiya at Ino. Kaagad niyang sinabi sa mga ito ang posibilidad na pwede pang maibalik si Jingi. Katapos ay lumabas siya ng bahay para pumunta ng Fourth Island. Nagawa niyang makapag-transform bilang water dragon kaya naramdaman siya nila Haruaki at Ibuki. Pagkadating niya sa Fourth Island ay kaagad siyang sumisid dito at nakapasok ulit siya sa dimensyon ng Lay Energy. Sinubukan niyang hanapin dito si Jingi hanggang sa may makita siyang nilalang na nawala din kaagad. Ilang sandali lang ay nagpakita naman sa kanya si Makoto. Sa pagkakataon na ito ay nakilala niya na ito kaya tinanggal na din ni Makoto ang kanyang maskara. Dito na nito ipinaliwanag lahat kay Yukito kung bakit niya umano hiniling kay Ino na ilayo ito sa Ayaka Island lalo na dito sa Fourth Island. Matapos niyang masabi lahat ang mga gusto niyang sabihin kay Yukito ay napag-usapan na nila ang pakay dito ni Yukito na iligtas si Jingi. Dahil alam din niya kung nasaan si Jingi ay isinama niya si Yukito para puntahan ito. Nakarating na din sa Fourth Island sila Haruaki at habang may isinasagawa itong ritual ay biglang may nagpakita dito na Ara Metoma. Nang aatakihin na sila nito ay kaagad itong pinaputukan ni Ibuki na kararating lang din dito kasama si Ibara. Ilang sandali lang ay nagsidatingan naman dito ang maraming Ara Metoma. Kaya nilabanan nila Ibuki ang mga ito habang tinatapos ni Haruaki ang ritual. Nang makarating sila Yukito sa kinaroroonan ni Jingi ay naabutan pa nila itong nalulunod sa Lay Energy. Kaagad itong tinulungan ni Yukito ngunit ang problema naman nila ngayon ay kung paano sila makakalabas dito. Ilang sandali lang ay may biglang narinig si Yukito at may napansin din silang liwanag. Pinuntahan nila ito sa pagbabaka sakali na ito yung daanan palabas dito. Nang sinubukan itong hawakan ni Yukito ay dito na sila natunto ni Haruaki. Nagkausap-usap sila saglit at katapos ay napansin nila Yukito na parang pinapasunod sila nito. Bago sila makaalis ay niyakap muna sila ni Makoto para makapagpaalam ito sa kanila. Matapos silang itulak nito ay dito na din ito naglaho. Naatasan ni Haruaki si Ibuki na sumised sa kabilang dimensyon para iligtas sila Yukito. Sa pagpupumilit niya ay matagumpay niyang naipasok ang kanyang kamay at nahawakan si Yukito. Pero dahil sa Lay Energy ay napabitaw siya at dito na muling nakita ni Yukito ang nilalang na nakita niya kanina. Ito pala ang Fire Dragon na nalulungkot dahil aalis na siya. Kaya pinangako niya dito na babalik din siya dito dahil sa kabilang isla na siya titira.
Katapos ng kanilang pag-uusap ay muli siyang hinawakan ni Ibuki at sa pagkakataon na ito ay matagumpay na silang nahila nito palabas. Nang magkamalay siya ay ipinakita sa kanya ni Haruaki ang kasalukuyang nangyayari sa kanilang bahay. Nang maglalagay na sana si Amamiya ng inumin ay nagulat siya nang biglang bumangon si Jingi. Dumating din dito si Ino na labis din ng pagkagulat matapos makita na nabuhay muli si Jingi. Dahil dito ay napatawa na lang si Yukito sa mga naging reaksyon ng mga ito. Kinaumagahan ay binisita si Jingi ng kanyang mga kaibigan at ibang mga tao matapos malaman ng mga ito ang muli niyang pagkabuhay. Hindi na sila nagsayang pa ng oras at kaagad na nag-inuman. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Ayaka. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video.